Good morning. Today is November the 10th, Sunday, 11 degrees at cloudy. 3:30 p.m. na and I only have 404 steps. Ang goal ko is 10,000 steps a day. So normally sa umaga nakaka 5,000 na ako pero ngayon alas stress na, 404 pa lang. Paano ko tatapusin yung 10,000 steps? Pero, hindi tayo matutulog hanggat di natin nare-reach ang 10,000 steps. That's my commitment at gagawin ko yan. O, gagawin ko yan. Tayo ay siguro maglalakad mamaya para maiba-iba. And then yung rest sa gym. Hindi ko kasi kaya buong 10,000 lang sa treadmill. So, ang topic natin ngayon is, when is the best time to buy a house or a condo? Okay, sasagutin natin yan. Pero, bago yan, magsa-self-care muna tayo. Meron akong sipon. Feeling off ako ng ilang araw na. So, tayo ay mag-self-care. Una natin gagawin is, magsisindi tayo ng incense. Na-discover ko lang to recently. So, na-recommend ng friend ko from Aesop. Enjoy na enjoy ko siya. Nakaka-happy. Yung amoy niya, lalo na pag nagluto ka ng isda or something sa loob ng condo, para mawala yung amoy, isang sindi mo lang ito, mawawala na siya agad. So, ang flavor niya is Murasaki Aromatic Incense. Made in Japan siya. Binili ko siya sa Square One Mall. Ang flavor niya is Hinoki, Cinnamon, and Clove. Nako. Enjoy na enjoy ko to. Recommend ko siya. Ganda. So, bumili ako ng incense holder. Sisindihan natin siya mamaya. Pakita ko sa'yo. Binili ko ng holder sa Amazon. Parang $30 ata or something. Kasi yung binibenta nila doon sa store, sa Aesop na holder, ano siya, brass. Yung isa brass. Tapos yung isa, nakalimutan ko na kung ano. Pero ang mahal, $200. Kung dito ako sa Amazon bumili. Pero itong incense na to is $75. Pero marami siya sa loob. O pag bukas mo, puno siya. Marami siyang sticks. So, isang box siya. Isang box galing Japan. Marami siyang mga sticks na ganyang puno. Tapos ang isang stick, mahaba. May kasama na siyang ganito yung holder. Pero syempre gusto ko naman yung cute. Diba? So, bumili tayo ng holder. So, ganito siya kahaba. Siguro mga 4 inches. Minsan buo ko siyang sinisindihan, minsan kalahati. So, matagal siya. Depende kung gano'n nyo kadalas sindihan. Pero, yeah, matagal siya. Okay, and next is... Ayan. Okay, ang gagawin din natin is gagawa tayo ng drink para sa akin kasi nga medyo off ako. So, feeling ko parang may sipon ako. So, gagawa tayo ng lemon drink with honey. So, hihiwa tayo ng lemon. Papakulo tayo ng tubig. Lagyan natin sa cup. And then, lalagyan natin ng raw, like 100% natural honey. Okay, honey meal, Northern Hives. Binili ko ito sa store sa Caledon. Okay? And bago sagutin ang ating tanong na when is the best time to buy a house or a condo, paki-subscribe naman please. 255 subscribers na ako. Ang goal ko, ang wish ko is sana maka-reach tayo ng at least 300 by the end of the year. So may a month and a half. Libre naman mag-subscribe. Libre naman mag-like. Paki na lang, okay? Hello! So ayan, sagutin na natin yung tanong. When is the best time to buy a house? So, ang ginawa natin is nag-research ako online. Actually, meron ako naisip. Nilista ko dito sa papel. Pero, chinek ko rin online kung anong sasabihin ng online, right? So, tinype ko, when is the best time to buy a house in Ontario, Canada? Kasi nasa Ontario ako. So, ang sabi ng online is depends on your priorities, financial readiness, and market conditions. So, I agree. 100% I agree. Depende yan sa priorities natin. Bawat isa sa atin may iba't ibang priorities. Yung iba, gusto lang magstay dito for a couple months, then babalik. Gusto lang mag-save ng pera, then magbe-business sa Philippines. Or yung iba, gustong magpagawa ng bahay sa Philippines. So, ayaw talaga nilang magstay dito long term. Pero yung iba naman, gusto na dito for good. So, gusto nila dito, makabili ng bahay,
mag-establish ng family, tas para sa mga anak. May mga ganun na gusto rin dito mag-retire. So, bawat iba sa atin is iba't ibang priorities, right? So, kung ang priority nyo is, halimbawa, is gusto nyo magstay talaga dito, at napag-isipan nyo niya na gusto nyong bumili imbis na mag-rent. Kasi yung ibang tao gusto lang nila mag-rent. Ayaw nila ng sakit ng ulo ng maintenance, etc. Pero yung iba naman gusto nilang bumili ng bahay. Right? So, kung gusto nyong bumili ng bahay at gusto nyo magstay dito, ang pangalawa is, a second factor is financially ready na ba? Financial readiness. So, ibig sabihin nun is, nakapag-save na ba tayo for down payment? Right? I would suggest kumuha ng mortgage pre-approval. So, kumausap ka na ba sa bangko, magpa-pre-approve para alam mo kung magkano ang kayang bilhin, depende sa ating sweldo, etc. Right? So, nakapag-save na ba for down payment? Nakapag-save na ba for closing cost? Nakapag-save na ba for moving costs, moving expenses, or unexpected expenses. So halimbawa, masira yung furnace o kailangang pagawa yung bubong. So, meron ba tayong mga na-save para doon, right? So, ready na ba tayo? Ngayon, kung ready na ba tayo, merong different market conditions na dapat i-consider. So, ang sabi sa online is, dito I agree dito kasi ito yung mga naririnig ko. So, sabi, so seasonal trends. So, first is winter. So, from December to February. Sabi nila magandang bumili during winter, during this time, dahil konti lang ang buyers. Kasi yung mga buyers ay lumabas pag malamig. So, dahil konti lang ang buyers, konti lang ang mga kalaban. Right? So, kung konti lang ang bumibili, at may mga sellers na talagang motivated na kailangan na nilang, halimbawa, kailangan ko ng ibenta ngayon, hindi na ako makapaghintay for spring. Halimbawa, nakakuha ng trabaho sa ibang province at kailangan ko itong ibenta. Or halimbawa, nawalan ako ng trabaho, yung seller, kailangan ibenta. So, wala na silang option kundi magbenta ng fall. Hindi na sila makapaghintay for spring. So, maybe ang mga sellers are more motivated. So, pwede sigurong mag-negotiate. Kung walang masyadong bumibili, walang nag-offer at kailangan nila magbenta, then maybe baka pwede yung tawaran, right? So, halimbawa, ang asking price, let's say, ng condo, let's say, is 550. Pag nakita ng seller na walang nag-offer at ang tagal na nito sa market, let's say 1 month, 2 months, 3 months na wala pang nag-offer at kailangan niyang ibenta, baka pwede nyo, kung ikaw yung buyer at nagustuhan nyo naman yung condo, let's say, baka pwede yung tawaran, right? So, may negotiation dyan. May options for negotiation. So, yun ang kondisyon pag winter. Ngayong pag spring, yan ang peak season from March to May. So, dahil maraming bumibili dahil gumaganda ng panahon, umiinit na, natutunaw na ang yelo. Mostly yung mga sellers, nagbebenta sila during spring. Dahil sa tingin nila maraming buyers during spring, saka mas maganda ang bahay during spring. Ang curb appeal mas maganda. So, meron kang flowers, may mga grass is greener, mas maganda tingnan sa labas. At kapag mas marami ang buyers, pag spring, posible na magkaroon ng bidding war. So, kapag nagka-bidding war, tataas ang presyo, right? So, ano ba yung bidding war? So, halimbawa, nilista ko tong condo na to, let's say 550, let's say 600,000, nilista ko, right? Ngayon, marami nagkagusto ng condo na to, right? So, hindi lang isang nag-offer. So, let's say 3 or 4. So, mag-aagawan yon. So, magpapataasan nyo ng presyo ng offer para makuha nila yung condo na gusto nila, right? So, yun yung bidding war. Kung talagang gusto mo, tataasan mo. Kung hindi, di sa iba ka mag-offer. Right? Pero yung mga tao na mga buyers, siguro umiikot na yan. Marami na rin yan sigurong nakitang condo. No? Marami na silang tiningnan. At kapag nakagusto sila, talagang doon sila mag-offer. Right? Kung matalo sila, di siguro sa iba na lang sila magbibid. Ang isa namang season is summer. So, from June to August. So, sabi sa online, meron pa rin diyang inventory na natitira.
Pero baka nag-slow down yung market dahil marami nang nakabakasyon. So, nag-iisip na yung mga tao magbakasyon, imbis na bumili ng bahay or magbenta, right? So, yun yung pag summer. And then, sabi nila pag fall, balanced market daw with reduced competition as the peak buying season ends. So, um, sabi dito, sellers may be eager to close deals before the year end. Tapos yung cons is fewer properties may be listed as the market cools. So yun yun. So may winter. So medyo yung slow yun. Spring yun yung peak kasi maraming naghahanap. So posible magkaroon ng bidding wars. Tapos summer, yun yung mga meron pa rin natitirang inventory pero mas gusto ng mga taong bumibili ng spring kasi mas maraming options posible. And then yung fall, yun yung patapos na, right? So yun yung mga different seasons. Ngayon yung market conditions. Ano ba yung market conditions? So may naririnig natin yung buyer's market saka seller's market. Ang buyer's market is kung marami ang nakalista, maraming inventory, maraming binibenta, at konti lang ang demand. So, konti lang ang buyers. So, ang mangyayari dyan is bababa ng presyo yung mga ng sellers yung mga bahay nila para maka-attract sila ng buyers. So, yun yung buyer's market. Ang seller's market naman is yung reverse. So, seller's market, mas konti ang inventory, mas konti ang mga bahay na binibenta compared sa mga taong naghahanap ng bahay. So, pag-aagawan ng mga buyers yung bahay kasi konti lang yung binibenta, right? So, yun yun. So, malala ang indication niyan is makikita mo yan sa report. Makikita yan sa report. Kapag ang bahay, let's say, ang nakalista na at ang tagal na nila dyan, ilang buwan nang nakalista, ano yan, buyer's market kasi hindi nabebenta yung mga bahay. Pero kung halimbawa nakikita mo dyan sa report na, yung mga bahay dito nabebenta na, in one day, in a week, nabebenta na, tapos over asking ang nabebenta. So halimbawa, nililista ko lang siya let's say ng 550 tapos nabenta to ng 600. So mas mataas ang presyo na nabebenta ng mga bahay. Ibig sabihin, nagkakaroon ng bidding war. So, yun ang seller's market. So, ang maganda dyan is, kung hindi pa kayo, halimbawa, ready na bumili ngayon, at least mag-start na mag-save para sa down payment, para sa mga expenses, etc. And then, once ready na talaga, then actually, add mo na rin dun yung kumuha kayo ng mortgage pre-approval. Then once ready na talaga, kumusap kayo ng agent kung seryoso na kayong bumili at i-guide niya kayo, right? So, bibigyan niya kayo ng mga anong for sale, tatanungin nila kayo kung ano bang gusto nyo, saan nyo gusto, bumili, ano ba mga requirements nyo, magkano ba ang budget. And then, makikita nyo kung ito na ba yung the best time to buy or mag-wait pa tayo, right? So, ako from personal experience, hindi namin hinihintay kung fall or spring. Kasi kung ang nangyayari lang is, kung halimbawa kailangan ko nang bumili ngayon, bumibili, right? So, bibili ng kailangan. Kasi I think the best time to buy is actually now, right? Kasi hindi mo matatime ang market. Hindi natin makikita, mafo-forecast kung ano bang kondisyon next month. Ano ba, bababa bang interest rate or baka tumaas? Ano ba ang presyo ng bahay? Kasi sa tingin ko madaling magbago eh. Kung ang dami kasing naghihintay ng mga buyers na bumaba ang presyo, let's say. At kapag nakita nila na ito na at marami nang bumibili, marami na ang confident na bumili ng bahay, bigla na lang makikita mo may mga bidding war. So, doon na yung tataas na yung presyo ng bahay. So, minsan kakahintay-hintay natin ng pagbaba, bigla na lang tataas. So, nalagpasan natin, right? So, imbis na bumili tayo ng maganda pang presyo, dahil hinihintay pa nating bumaba, biglang tumaas. So, naiwanan na tayo.
So yun lang ang aking sagot sa katanungan, when is the best time to buy a house? Bawat iba sa atin ay may iba't ibang sitwasyon, depende yun sa inyong priorities, sa inyong financial readiness, at yung market conditions. So i-consider nyo rin kung halimbawa gusto nyo bumili during fall, para halimbawa makakita kayo ng mas mura, pero pag spring naman is mas marami ng inventory, mas marami kang pagpipilian, pero marami ring kalaban. So, posible na magkaroon ng bidding war. Okay, hopefully may natutunan kayo sa video ito. Please subscribe and see you on the next one.